Oh, eto po si Rodante Marcoleta, panoorin muna natin mga kababayan. Oh, Boss Rodante. Ng tao. I mean, Ayan, si Boss Rodante. Eto po ay patungkol, mga boss Chipamo sir, doon kay Gutesa. Kayo ho, sa sitwasyon ngayon na nakikita natin, si Gutesa po, nagtatago? Hindi. Oh, nagtatago? Hindi. Para sa akin, nagtatago yan. Biruin mo, mga vloggers, kabit-kabila na, siya na yung tinatalakay. Kabit-kabila na, siya na yung hinahanap, hinahagilap. At pati ho, NBI, hinahagilap na itong si um, Gutesa. Pero ni ho, ni magpa-interview man lang. Ano sinasabi nyo na nawawala ako at hindi ako makita? Wala man lang ganun. O, di po ba? Hindi nagpaparamdam, mga kababayan. So, nagtatago ang tawag doon. Hide and seek, sabi ni Cora Yanse. Oh, game. pinaghahanap ba siya ng ng tao? I mean, in law, pwede po ba siyang hanapin at pilitin na umappear sa Senado? O bakit hindi? Inumpisahan niya na magsalita doon sa Senado. Meron siyang mga itinurong tao. Di ba? Kailangan ayusin niya yun. Kailangan magpakita siya ng ebidensya mismo doon. Hindi pwede yung basa-basa lang. Meron na siyang tinuro may mga tao na siyang idinamay Meron na siyang taong mga sinira ang reputasyon. Di ba? Siyempre ho, hindi naman po pwede sa panahon natin ngayon, yung tipo bang, magsasalita ako tapos magtatago na ako. Basta kung ano yung sinabi ko dyan, yun na yun. Yun ang totoo. Dahil naman po pwede yun. Ang kailangan po, sa panahon lalo ngayon, ebidensya. Pag walang ebidensya, Boss Rodante Marcoleta, hindi na pinag-uusapan yan. Di po ba? Pag walang ebidensya, hindi na dapat pag-usapan. Balikan mo na lang ako pag meron ka ng dalang ebidensya ulit. Di ba, John Capacete? At Sir Leo Glenn Tumala? Ganun lang yun. Balikan mo ako pag meron ka ng ebidensya. Pero pagka ngayon, wala pa, saka na tayo mag-usap. Di po ba? Pero ngayon, dahil meron siyang mga taong idinawit, kailangan niyang patunayan yan. Hindi pwede yung basta na lang sinabi, okay na yon, bati na tayo. Dahil pwede yun, hahagilapin po talaga siya niyan. Di ba sabi ni Aviator, PH, Aviator's PH, puro bunganga lang ang dala. Correct. Hindi, ang aking kasi pinagdududahan dyan, bakit kasi kung ano-ano nga yung ipinatong ng mga akusasyon sa kanya na nameki siya ng Anong akusasyon? Mismo sinabi, mismo sinabi na peke yung notaryo. Anong akusasyon pa doon? Sinabi na peke yung notaryo. Di ba? May mali na doon. Doon pa lang may mali na. Idagdag mo pa yung mga sinasabi ni Gutesa. Di ba? Baka ako yung kahit papaano naiinis yung tao. Ako na nga kanya ang gumagawa ng mabuti. Ako na nga nagpresenta para makatulong sa ating pamahalaan. Hanapin ang mastermind kung sino yung totoo. Sandali, Boss 2K. Hindi naman po ganun-ganun lang yon. No, hindi naman po porket sinabi niya, ganito, ganyan. Tapos okay na yon. Yun na agad ang papaniwalaan. Hindi. Sabi ko nga sa inyo, kapag ka nagsasalita kayo, laging mayroong nakaakibat na ebidensyang isasalampak dyan para susuporta doon sa sinasabi mo. Kasi ako, kaya ko magsabi di ba? Pag sinabi ko, si Rodante Marcoleta, nako po, magnanakaw yan. Pero wala akong ebidensya. Paano yun? Pwede pa ako makasuhan ng libel nun. Di ba? Nako, si Marcoleta, tumanggap ng 120 million yan galing doon sa mga diskaya. Kaya lagi kapag sinasabi ko yun, hindi po si Rodante Marcoleta yan dahil hindi naman daw talaga. Di ba? Marcoleta, hindi pwede yung usap-usapan lang, hindi yung pwede yung kwento-kwento lang. Kaya nga lagi ko tinuturo, si Ramon Tulfo ang nagsabi niyan na hindi daw po si Rodante Marcoleta yung tumanggap. Hindi naman po talaga. Ulitin ko,
Ako ho ay naniniwala na hindi si Boss Rodante Marcoleta yung tumanggap ng 120 million galing sa Diskaya. Ayan ha, pinagtatanggol ko pa si Boss Marcoleta. Oh, ulitin ko ho 1,316 viewers. Ako ho ay naniniwala na hindi po si Rodante Marcoleta yung tumanggap ng 120 million o hindi po si Rodante Marcoleta yung mambabatas na sinasabing tumanggap daw ng 120 million. Kayo ba? Sige nga, tingnan ko yung mga comment nyo dyan sa comment section. Kayo ba, kagaya din ng paniniwala ko na hindi si Marcoleta ang tumanggap ng 120 million galing sa mga Diskaya? Sige nga, basahin ko yung mga comment nyo. Parehas ba tayo na naniniwala na hindi si Marcoleta ang tumanggap ng 120 million? Sabi ni Remy Nopiel, laway lang puhunan. Sabi ni Aviator, boss, ako naniniwala na kalbo. Para ka di si Tunying, no? Kung tumanggap man siya ng 120 million, sana ipamudmud na lang sa madlang people pambayad sa kuryente. Sabi ni Eva Narita, hindi ako naniniwala. Sabi ni Shiro Kansaki, bakla si CLTJ. Uy, grabe, iba na yan. Ay, boss, kami naniniwala na siya ang tumanggap. Sorry, Marcoleta. Sinusubukan ko silang na ako naniniwala na hindi ikaw yung tumanggap. Kaya lang, iba yung reaction nila. Hindi ko, sinusubukan kitang pagtanggol kasi wala. Iba yun sa kanila. Tigil na natin yan. Ngayon, boss, tuloy. Ako pa pala ang gigisain nito. Para bang Ano gusto nyo? Magsasalita ako. Pag nagsalita ako, okay na yun. Yun na yung paniwalaan nyo. Ganun ba? Wala nang question and answer? Wala nang paninigurado kung talaga bang totoo yung sinasabi ni Gutesa? Ang gusto yata ni Marcoleta, mga boss, pag nagsalita itong si Gutesa, paniwalaan nyo na agad. No? Wala nang question and answer. Wala nang mga tanong-tanong. Wala nang gisa-gisa. Ganun ata ang gusto ni Marcoleta. Ibang klase kayo. nagturo lang ako kung sino yung nagnanakaw ng kalabaw sa barangay. Imbes na puntahan yung aking itinuturo, na alam ko naman yun ang magnanakaw, ako ngayon ang binalikan. So, Hindi, ganito yun. Bago mang abala ng ibang tao, Marcoleta, no? Siyempre, aalamin muna kung totoo ba yung mga sinasabi mo. Cross-examination muna yan, sabi ni Shiro Kansaki. Di ba, taitigas? Ganun Hindi pwedeng basta-basta. Sige, abalahin natin yung si Juan na nagtatrabaho. No, nagtatrabaho araw-araw. Abalahin natin kasi may sinasabi si Marcoleta o may sinasabi etong si Pedro. Hindi. Aalamin muna gaano ba katotoo yung sinasabi mo. Diba? Gaano ba katotoo yung sinasabi mo? Totoo ba? Ganito, ganyan. I-cross-examine muna. Ngayon, kapag umpisa mo na silang napapaniwala, nako, mukhang may basihan itong sinasabi nito. May litrato, may picture, may ebidensya pinapakita O sige, patawag na natin ngayon si Juan. Kaso si Pedro na si Gutesa, salaysay lang utal-utal pa. Nakasulat na nga hirap pang basahin. Di ba? Tinuturuan pa ni Boss Rodante Marcoleta. Siyempre, ang iisipin ng mamamayang Pilipino at iisipin ng mga tao doon, pinagtatawanan siya, mahirap pagtiwalaan ito. Bakit natin tawag doon sa sinabi ko kanina, bakit natin naabalahin yung mga tao kung gumagawa-gawa lang ng storya tong mga to? Ganun yun, Boss Rodante. Sa panahon ngayon, sa mundong ibabaw, pumunta ka Estados Unidos, kung saan ka makarating, bago ka paniwalaan, kailangan mo muna na imbestigahan lahat ng sinasabi mo at kailangan mo magpakita ng ebidensya. Hindi basta-basta. Pag sinabi nyo, yun na yun. Kayo naman, para naman kayong bago ng bago dyan. Sabi ni Janelle Vanderhurst, interpellation. Parang nadi-discourage. Pagkatapos meron pang nagsasabi na pinipressure siya na palitan ang kanyang testimony, mag-recant siya, alalahanin mo ikaw yung pamilya mo.
Asus. Naalala mo meron ka pa nga 5 milyong piso? Sabi ni Faye, Nobyo, pwede pala yun. No, laway lang ang puhunan, walang supporting evidence sa kanilang mga DDS. Ipagpipilitan po niya mga yan, mga boss chief mo, sir, yung ganong sitwasyon. Sinabi na nun eh. Sinabi na. Tingnan nyo nga, yung, ano tawag dito, yung Kape Chronicle nila Daryl Yap, ang naituturo lang nila, madami nang nagtuturo sa iyo, Martin Romualdez, ganito, ganyan. Okay sana yung may papakitang ebidensya. Baka pati ho ako, hanggang ngayon, baka pati ho ako, binabanatan ko na si Martin Romualdez kung meron silang mga papakitang ebidensya. Di ho ba? Kasi wala ho eh. Chis Escudero, 20 minuto nagsalita, nagsalaysay na ang tinuturo, ang mastermind daw ho, si Martin Romualdez, anak ng tokwa, naghihintay ako doon sa 20 minuto, wala po akong nakitang ebidensya. Sabi ni Cora Yance, did he show evidence? Come on, Marky. Wala ho, kahit isa. Wala silang pinakitang ebidensya. Babasahin na lang ho, nahihirapan pa hong basahin. Diba? Crisandro Sasot at Joel ng Ceresa Force. Marjorie, tabok-tabok. Oo, Marcoleta, nagturo ka pero binalikan ka kasi may ebidensya yung asawa mo kaysa sa tinuro mo. Ano yun? Talo ang bayan sa paghalal sa mga may damage na senator. Game. So, ganun. Baka nga hindi naman imposible na maaaring people are working on him para lamang mag-iba. Diyos ko po. Ayan na naman yung 5 milyon. Tinatrabaho si Gutesa kasi nagsalita doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Ano ba mga pinagsasabi? No? Sasabihin, ano ba mga pinagsasabi ni Gutesa? Walang makakakwenta-kwenta. Ano ang naging reaksyon ng bayang Pilipinas at nung mga nando sa loob ng Blue Ribbon Committee? Mga nagtawa. Anak ng tinapa. Gagastos ka pa ng 5 milyon, pinagtatawa naman pala at kumbaga ayaw paniwalaan ng taong bayan. Aaksayahin ko lang yung 5 milyon ko, wag na. 'Di ba? Hayaan mo siya diyan magsalaysay na magsalaysay. Bahala siya sa buhay niya, maubos yung laway niya, 'di ba, Sir Chris Angel? Kung makita mo na pinagtatawanan yung nagbibintang sa iyo, di ka na magsasalita nun. Bahala ka sa buhay mo, ubusin mo, laway mo dyan. Di ba? Sayangin ko pa 5 milyon ko para lang dyan na ililigpit daw ho. Di ba? May 5 milyon nakapatong daw sa ulo, Benigno Javier. Ng statement. Bago lumabas o kaya ay wag na lang magpakita. Pero siya po ay isa sa Nagtatago. Kabit-kabila na ho yung naghahanap sa kanila. Pati mga vloggers ho, hinahanap si Gutesa. Pati NBI nga ho, hinahanap si Gutesa. Mamaya papakita ko sa inyo. Hanggang ngayon, niho, hindi man lang nagpapa-interview, hindi man lang sige po, sa susunod, naimbitahan po ako ni Senador Ping Lacson doon sa kanyang Senate Blue Ribbon Committee. Ako po ay pupunta. Walang ganun, di ba? mga iimbitahan daw sa resumption ng Blue Ribbon Committee hearings. Ano po sa palagay ninyo? Magpapakita ba siya o hindi? Ako hindi. No? Kasi bakit? Kahit po gaano nila kabisaduhin yan, kahit po gaano nila memoryahin yan, mabubutas pa din yan. Bakit to, mga bossing? Kapag kami memorya mo, yung mga nasa papel na yun, ibig sabihin, one line lang yon. Diba? One line lang yon. Pag, kumbaga, sa puno, mga kababayan, isang diretso lang. No? Ganun lang, parang puno lang ng ano yun. Parang puno lang ng buko yun. Straight. Kung nandoon lang at nandoon sa, ano tawag doon? Doon sa pinaka haligi ng puno. Kung one line lang, at nandoon lang, nakatuon yung mga tanong, okay, masasagot na masasagot. Kaso, kung may mga sangayan, yung mga katanungan nila, wala na, laglag na sila doon. Kaya tingin ko ho, mga boss chief mo sir, malabo nang bumalik to at malabo nang magpakita
yang si Gutesa. No, kasi lalo na yung mga susunod na mga pagdinig ho dyan, ay nako, sabi ko ho sa inyo, mas lalo na pong madaming katanungan dyan kay Gutesa. At yun ay tingin ko, malalaglag sila. Kaya malabo ng paatinin ho yan. Palagay ko kung nandito naman yun, kasi naniniwala Parang hindi alam kung nasan no? Parang hindi alam kung nasan ako sa kanya na sabi niya, para po sa bayan, kaya ako ginagawa ito. Para naman sa bayan. Labasan na ng ebidensya para talagang malaman natin kung talagang para ba sa bayan.